Inis na inis po ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito po kay Yusek Claire Castro. Kasi yung kanya mga pananalita na tila parang lumilitaw ho na kaaway pa ho ng gobyerno o ng administrasyon. Ito pong si Mayor Magalong na kung saan ay siya po ang isa po sa nagbunyag at patuloy na nag-iingay na may kinalaman dito po sa mga sinasabing di umano'y katiwalian na nangyayari sa gobyerno at isang ho rito ay ito hong matindi hong di umano'y kickback at maraming ginagawang milking cow o gatasan. Ito hong mga flood control projects ng ating gobyerno. At hindi po naiwasan na sabihin ni Mayor Magalong na baka parang kinokontra ho ni Jose Claire Castro yung naging pahayag ni Pangulo Marcos Jr. na may kinalaman dito po sa posibleng pagresolba at paglutas o pagpigil sa korupsyon, lalo na po sa flood control projects. Ayon po kay Mayor Magalong, mukhang baka parang mayroon pong pinoprotektahan. Ito hong si Jose Claire Castro. Jose Claire Castro, makinig ka, no? At sabi po ni Mayor Magalong, baka meron kang pinoprotektahan. Kung kaya't ganyan ang iyong mga aktwasyon o iyong mga pahayag na parang nagiging kalaban pa ho itong mga nagbubunyag ho . Pakinggan ho natin. Ito, na-interview ko ho ito sa aking radio program sa Abante Radio. Ito pong si Mayor Magalong. Pakinggan nyo ho, ha? Pasahin mo na lang, ano? Alam mo kasi one of my special courses na kinuha ko sa FBI National Academy is forensics together with body language statement analysis. And looking at the statement ni Yusek Claire, talagang nakakalungkot isipin na kami yung kaaway nila. Kami yung nagsasabi ng totoo. Kami yung naglalabas ng katotohanan. Kami nagsasalita laban sa korupsyon. Tatakutin pa kami. At sasabihin pa sa amin na nagsasayang kami ng oras ng gobyerno. Bakit ganon? Instead na we welcome o kaya very open arms na parang nakakatulong kami, i-motivate kami, inspire kami. Hindi, tinakot pa kami. Bakit ganon? Ano? Ano bang, who's really the person behind her? Ano ba siya? Is she really supporting the move of the president or she is protecting someone? Ayun maliwanag yan. Yusek Claire Castro binabang ito ni Mayor Magalong na yung mga ginagawa mong pahayag na may kinalaman dito sa sa flood control project. Imbis na siyempre 'di ba pag mga ganyan talagang i-welcome ho ng 'di ba ng Malacanang yung mga nagbubunyag 'di ba na kung saan di ba? Pag sinabi, uy, nako, may binunyag. So, i-welcome at lalo pang bigyan ng kumbaga sa palakasin, palakasin pa yung loob at siguro suportahan o bigyan ng moral support. Hindi ho Parang ang sabi ho ni Mayor Magalong, ang sabi niya. May inspire kami, hindi. Wala, parang tinatakot yung para ho Yusek Claire, ang sabi ho ni Mayor Magalong, sino ba talagang nasa likod mo? At parang meron ka raw pinoprotektahan o maaring tamaan dito po sa gagawing investigasyon sa flood control project. Maliwanag ho ito. Kaya ang sama ho ng loob sa iyo ni Mayor Magalong kasi parang tinatakot-takot nyo pa pag wala kayong ebidensya, sasayangin nyo lang oras ng gobyerno. Ulitin ko lang ho itong portion na binabanggit po ni Mayor Magalong na parang merong nasa likod ho at parang may pinoprotektahan. Di umano itong si Jose Claire Castro. Takot pa kami. Bakit ganon? Ano? Ano bang, who's really the person behind her? Ano ba siya? Is she really supporting the move of the president or she is protecting someone? Ayun maliwanag yan Jose Claire Castro. Ang sabi ho ni Mayor Magalong ay baka meron kasi sinusuportahan dyan na nasama sa 15 kontraktor na binabanggit po ni Pangulong Marcos Jr. At ganyan ho kasi, barubal ka magsalita at imbis na
i-welcome mo at lalong palakasin, pataasin ang moral. Uy, salamat po Mayor Magalong at sa iba pang mga nagbibigay ng impormasyon para mas mapabilis itong gagawang investigasyon ng administrasyon dito po sa di umano na matindi pong katiwalian na nangyari sa mga flood control projects. Pero bukod ho dyan, mga kababayan, ay sinasabi po ni Mayor Magalong na sana nga po ay may makulong dito po sa mga nagsamantala. Lalo na yung mga politiko at talaga nagsasamantala sa kaban ng bayan. Yun po sabi. At may naikwento rin po si sabi po ni Mayor Magalong, hindi naman po lahat dyan po sa Kongreso ay talagang mga talamak at magnanakaw. Pero marami po sila. Pero sabi niya sa DPWH, lahat daw po pakinggan natin. At sabi niya, sana firing squad ang mga ito. Mayor Opo, yes, opo. Opo. Eli, yung tanong. Nabanggit, Opo. yes, nabanggit niyo nga na dapat katulad yan ng PDAF na may nakulong, Dapat nga yan, sa akin lang personal na pananaw. Dapat talagang makasuhan, makulong, at sana matuloy yung panukala na i-firing squad ibitay para at least matuto sila kasi ang dami naghihirap. Meron din mga nadisgrasya dahil sa kanilang mga kalokohan. Kaya talagang kailangan matinding para penalty ang dapat o punishment na maibigay sa mga yan. Opo, yung kanina may binamagit ko kayo, balikan ko lang kay Yusek Claire. Okay, so yun po mga kababayan, ang pahayag ni Mayor Magalong. So handa rin po siya, binabanggit niya na pangunaan o pamunuan yung gagawing investigasyon kung ito po ay hihilingin ni Pangulong Marcos Jr. Kaya lang, alam niyo pag nag-imbestiga itong si Mayor Magalong, gusto nito tapos at walang pwedeng mag-impluwensya sa kanya kung ano man ang kalalabasan ng investigasyon at kahit sino ang tatamaan. Kasi 'di ba, matindi yung kanyang ginawang investigasyon sa Mama Sapano na kung saan mukhang abot hanggang Malacanang At kung kaya taudlot, dapat siya na magiging hepe ng Philippine National Police. Pero binaliwala niya po 'yon at sa halip talagang kung ano ang lumabas sa kanyang investigasyon yun po ang kanyang inireport. Yun mga kababayan. So dito ay talagang napakatindi na dapat gawin ng ating gobyerno kasi sabi nga dapat meron talagang makulong dito at maparusahan at siyempre ito po ay magsilbing leksyon sa lahat ng gobyerno at magbigay din ng hustisya sa ating lahat sa ating lahat taxpayers na kung saan ay nagsasamantala dito po sa pondo ng bayan. Sabi nga po ni Mayor Magalong, na ikwento niya rin na talagang grabe at sa panahon daw po ni FBR, meron din, tapos medyo mababa, tapos sumunod na mga administrasyon, may tumaas, tapos biglang bumaba rin sa panahon ni Pinoy, tapos ay bahagyang tumaas kay Duterte, pero ang pinakamatinda raw po ngayon ay super taas. Grabe mga kababayan. Ito pakinggan natin si Mayor Magalong. Di ba, binanggit nga sa akin ng isang kontraktor, sabi, alam mo Mayor, ganito ang nangyari noong panahon ni FBR, ganito lang yan Matapos lumit pa nga yan noong panahon ni GMA, ganito tumaas. Matapos noong panahon ni Pinoy, lumit pa yan. Limit ni Senator and ni Secretary Singson. Matapos tumaas ulit ng konti. Tapos ngayon talagang matindi na. Sobrang taas. Sobra na. O sobrang taas na. Tapos tatakutin pa kami ng mga contractors. At sasabihin sa amin na gusto nyo, what? Gusto nyo, hindi kayo hindi ikaw manalo. Tatakutin pa sila na gano'n. So, alam mo, sinasabi nga sa akin ng mga ibang contractors, Mayor, tingnan mo mabuti. Pag ang magiging matinulang ang bidding, kung yung mga nag-bid, umabot. Okay, so yun po ang pahayag ni Mayor Magalong. So, inilabas lang natin at yung kanyang buong kwento na kung saan ay talagang sa panahon ng FBR, mababa, tapos yung kay GMA, mababa rin, tapos
mas lalong bumaba nung kay panahon ni Pinoy, tapos bagyang umakyat ng kaunti ng kay Duterte, tapos pero ang pinakamatindi ho ngayon ay mas garapal. Grabe ho, talagang super taas. So yun po mga kababayan. Sana po ay may kahantungan ito hong gagawing investigasyon. At sana po ay magpakita po ng kaseryosohan. At siyempre, dapat to sana, desidido ho talaga ang Pangulo na maparusahan. Hindi lang sa mabunyag ho, no? Maparusahan din. Lalo na po yung mga politiko, mga kababayan. Kasi kung saan, sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga kontraktor, hindi mo lubos na masisisi. Bagamat, siyempre, meron po silang kasalanan din dyan. Pero hindi mo lubos sila masisisi. Dahil sa trabaho po nila yan pero grabe ho yung mga politiko na talagang sila po ay nakikinabang ng gusto at nagsasamantala sa kaban ng bayan. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Okay, so yun po, no? Pinag-usapan ho natin sa kabuuan ng ating episode ngayon dito ay ito pong si Yusek Claire Castro. Nako, inis na inis po. Ito pong si Mayor Magalong. At hindi niya po naiwasan na sabihan na mukhang may pinoprotektahan itong si Yusek Castro at hindi malaman kung sino nasa likod sa kanya at kanya bang sinasabotahe o kinukontra itong hakbang ng Pangulong Marcos Jr. na tuloy ang imbestigahan at para mawakasan itong anomalya sa flood control projects dito po sa ating bansa. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.